Ngayon guys, tulungan natin si nanay magluto ng almusal kasi, ayan busy siya magkusot ng kanyang mga labahan. So, habang nandun siya, nandito ako. Tuluto tayo guys. Ay, ano pa ito na yung nilalaga mo? Ay, okay. Ha? Ay, ito siya guys na pagpiprito pala siya ng chicken para sa kanyang alaga. Mainit pa naman ito na Uy, huwag mong kunin yung mga shoes dyan, be. Ay, kakulit. Kakulit. Ayan, nakakuha na nga po ng sandals. Ito yung aming little boy na kinuha niya lang dyan galing sa bintana. At ito po, suot-suot na ang aking heels. Abay, gusto rin maging nanay. Haluin muna natin ito. At habang ayan, kumukulo, i-check na natin ito guys, yung kabila. So, ayan, titikman na ni nanay guys yung ating adobo. Kung gaano kasarap. Luto na yan, nay? Pwede na yan, nay? Lagyan na lang ng kaunting suka. O, tikman mo na, nay. Tignan natin yung facial expression ni nanay habang titikim. O, wala pa. Hinihipan pa lang po. Yummy! Sure ka ba, nay, na yummy yan? Medyo, malat. Ha? Konti. Medyo maalat? Lagyan mo ng konting tubig. Sabi mo yummy, tapos medyo maalat. O sige ulit. Ay naku, nagkamali ng tikim si nanay. Kamali siya ng tikim guys. Okay, more than second. Okay na. Parang hindi ako maniwala sa'yo, nay. Kanina, pagtikim mo, medyo maalat, tapos biglang nag-okay na. Oo. Mukhang hindi sigurado sa mga sasabihin. Tagada mo na. Paasa ka talaga, nay. Ang maalat eh. Ha? Medyo asukal lagyan. Medyo maalat. Paasa talaga. Okay, konting tubig at ano pa, nay? Lugay-lugay yun. Lugay-lugay yun ang ating adobo. Yan, at konting suka. Konting suka. At okay na yan guys. Goods na yan. Suka eh. Langgaw ni sa amin eh. Langgaw nga. Okay, konti lang na para makakain ng ating little boy. Okay. Yan na. At ito na guys, ang ating niluto, ang ating almusal for this morning. For the last time around, titikman po ni Madam Imelda. Okay na. Okay na. Okay, sige. Patay na lang yan, ay konting na lang. Konting pakulo at patay na para mabawasan yung sabaw. Para tuyo-tuyo lang konti. Luto na po ang chicken ng aming little boy, pero mainit pa, kailangan pa nating palamigin. At ito lang guys yung natira kanina. So, ayan na. Palalamigin muna natin para mayroon siyang papakin. Punta tayo dito sa labas guys. Parang may tao. Buti na lang tapos na tayo magluto. Ay wow. Diyan pala may bisita pala guys. May kasunod din. May bisita kami. Who's that? Who's that? Sino po sila? Good morning. Good morning to all of you. Sino? Ha? Bakit may bata? Sino? Ay, wala. Halika na. Wala? Doon di ba tambayan mo? Saan? Doon. Ano, Halika na. pasok na tayo dito. Wala na tayo maglakad sa... Ha? Halika, yan siya. Yan ang alam ninyo. Yun ang akala ninyo. Tara. Din, buksan mo siling pan din. Wow, ganda. Yes. Ang ganda naman. Ay, ito na lang. Yan. Very good. Very good. Very good. Ito na lang magkabalik sa sili. Ako, ikaw magalak ko niyan. Why? Yun na nga. Nakita ko naman. Nakita natin. Yung blue ayaw mo? Ilagay mo ang blue. Kasi nakita yung... Pero na ako doon design na ano. Nakita ko yun. Ano siya yun? Yung na lang ilagay ko sila. Itong si Yayam, halos ayaw din magpahuli pagka may bisita dito sa baba. At yan nga guys, kahit na wala siyang slippers, sige lang, tingnan nyo nga po, akala mo naman alam na alam niya, patingin-tingin pa dito sa motor, tinitignan niya kung may sira siguro.
Mukhang may binabalak na naman. Gusto na namang maglakwat siya. At ang kanyang tatay ihimbing na himbing pa doon sa taas guys. Natutulog pa nga. Kinikwento ko nga sa kanila na every morning nung nawala si daddy niya umalis, siya ang nagmamanage, tagapunas dyan guys sa motor. Abay, kailangan niya alagaan dahil wala ang kanyang tatay dahil nga po service nila yan pagka nandito sila sa puerto. At ito nga po, uuwi na nga lang si Tita Den at si Trina. Ipanay pa rin ang buntot ng aming little boy. Yan po, nang hiram lang po sila ng gamit na kanilang gagamitin para sa kanilang party. Di po kasi ni Trina. So, dahil nga po weekend ngayon lang po sila magsi-celebrate. Gawa ng itong nanay nila, si Denden, si sister-in-law ko po, ngayon lang magdi-day off. At habang ang kanilang tatay guys, merong nararamdaman hindi makalakad ng maayos. Kaya, sa ngayon, sila lang muna yung manghihiram dito. At yan nga po, wala po pala silang service. Wala silang paglalagyan ng mga hiniram nilang mga upuan at kung ano-ano pa. Kaya, yan, tamang ilalagay lang muna nila dito sa kubo at mamaya po, magdadala na lang si Trina ng kanyang mga kasama para sa pagbubuhat ng mga ito dahil nga mabigat. At baka mabasag pa guys, lalong mawalan sila ng mauupuan sa sobrang dami niyan. Ayan, kailangan nila para sa kanilang mga bisita. At habang ayan nga po si Yayam nandito rin sa kubo, talagang binibilang niya guys. Maasahan na talaga ito, binilang niya ito yung upuan. Tignan nyo nga po. Ayan po sila, nung ilagay na nga po, konting ayos-ayos lang para mamaya po yung mga magkakakuti, isang kuhanan na lang at hindi na magkagulo kung ano pa yung mga dadalhin. Dahil ako guys, mahirap din ako mag-ayos niyan. Kaya sabi ko sa kanila, ayusin na nila yung mga aayusin at baka mamaya umalis din po ako at hindi ko rin yan siya maaasikaso. Pero itong si Yayam, akala mo naman alam na alam yung kanyang mga ginagawa dun. Nag-count yan? Alam niya na rin yan mag-ABCD. Sige daw yan. Alam, magaling sa kanya. Bye. Aliw na aliw po talaga yan siya pagka nandito sa baba. Tamang, maaga pa naman din po kasi guys. Kaya, ayan, hinayaan na nga lang muna namin habang si nanay, nagpiprepare din po ng kanyang paligo. Ayan, gustong-gusto na naman mag-joyride ng little boy na yan kasi po, naninibago po siguro siya. Gawa ng ganitong oras, wala pang umaalis. Samantalang pagka ibang araw, pagka may pasok guys, ganitong oras, umaalis na ako at tapos na siya mag-joyride. At yan po, aalis na nga po pala. Ito yung aking sister-in-law dahil mamimili pa sila ng kanilang mga gagamitin at lulutuin para sa kanilang handaan mamaya. At yan nga guys, parang nagbubulong-bulong ito yung aking sister-in-law. Sabi niya, parang kulang daw po yung kanyang panghanda. Abay, mukhang may binabalak. Tapos guys, niloloko ko nga yan siya dyan na wala akong maiabot sa kanya. At ayan, tignan nyo nga po, yung pagbaba niya parang hinang-hina. Nawalan siya ng gana guys. Kaya, ayan, panay pa rin ang hilot-hilot niya guys sa kanya dyan. Mukhang gusto magpadagdag sa kanyang budget guys dito nga sa kanyang ihahanda. At ito po si Trina, siya po yung may birthday guys. At dahil nga po aalis na rin sila, syempre hindi naman din natin matitiis yan. So inabutan na natin guys ng pangdagdag na kahit na magkano lang. Kaya nga po napangiti sila. So ayun na guys, aalis na po sila at para mamili ng kanilang mga gagamitin. At habang ako po, pag alis nga po nila, pag akit ko dito sa taas guys, igulong-gulo po ito yung box na pinaglalagyan ng aking mga gamit na pang personal. At yan, nakakalat nga po sa daan. Kaya inayos ko po muna at alam nyo na kung sino ang salarin ng mga ito at pinagatuwad talaga guys. Ginawang sasakyan or truck-truckan ito yung box na pinaglalagyan ng aking gamit. Talagang napakalikot na guys, hindi na mapipigilan ng kakulitan ng aming little boy na kahit ano na lang, inila at gusto ipaglaruan ng mga gamit dito sa loob ng bahay. At yan nga po, pagkatapos ko nga pong mag-prepare at maayos lahat dito sa bahay, itong si nanay, ibising-bisa rin po sa pagsasampay ng kanyang mga nilabahan. Dahil nga po, aalis din po pala ngayon guys si Big Boss. Pupunta siya sa bayan dahil magpapalinis ng kanyang kuko. Dahil nga po, galing po yan siya sa kanyang work sa South. So, dito lang po yan, nagpapalinis sa puerto. Napakasosyal naman guys, di ba? Ibibiyahin niya pa ng 3 hours at dito lang magpapalinis sa puerto. Charot guys, syempre, sinabay niya lang yan. Yung pag-uwi niya dito sa atin sa puerto, yung pagbabakasyon niya. Dahil nga po, ilang linggo na rin po siya na nandun sa work. Kailangan niya meron din bakasyon niya. At ayan, bago nga po umalis, ginoride niya muna ito yung kanyang anak. So, kailangan ni pasayahin muna bago umalis. At yan, kakabaking-baking, itinamaan pa ang motor na maliit. Abay, talaga naman, minaliit. Ayun, wala lang, deadma. At mamaya nga po konti, dumating na rin po ito yung aking mga pamangkin na maghakot ng gamit. At yan po, mukhang hirap na hirap pa sila dyan guys. Kasi ang service pala na kanilang dinala, puro motor lang dahil ang kanyang tatay hindi makapag-drive ng tricycle, gawa ng maga po ang paa. So, ayun, ang napapala na ang palainom. Kapatid ko po yung kanyang tatay, guys. Kaya, yan, sabi ko, tamang tiis na lang muna sila dyan. At hindi na nga rin po nagtagal dahil magtatanghali na. Umalis na rin po sila. So, guys, ayan, hanggang dyan lang muna ang aking video. Sana po nagustuhan ninyo. Kita-kits ulit.